Hi guys! Welcome po sa aming channel at ngayon po ay meron tayong mahalagang pag-uusapan patungkol sa mga naghihintay ng application sa IRCC. Kasama na po dito ang student permit, work permit, kasama na rin ang mga extension, visitor's visa, even permanent residency and citizenship. Lahat po ng dadaan sa IRCC ay posible pong magkaroon ng epekto ang pagbabawas ng empleyado ng government. What will Ottawa's plan to reduce its immigration department by 20% over the next 3 years due to an already backlogged system? Starting just a couple weeks from now, 3,300 jobs will begin to be cut in response to Canada's reduced immigration targets and budget pressures. And guys, ang pinakamalaking maapektuhan ay ang IRCC. So ano kaya ang ibig sabihin nito para sa immigration process ng bansa? At paano makakaapekto ito sa mga aplikante kasama ang mga milyon-milyon na backlog? Unahin natin ang tanong na bakit nga ba magkakaroon ng pagbabawas ng mga empleyado? Ayon sa official statement ng Canada.ca, ang main objective ng federal government ay makabawas sa gastusin at gawing mas efficient ang mga iba't ibang mga agencies ng government. At kasama na nga dito ang IRCC, ang agency na nag-aasikaso ng mga visa approval. Na-mention natin kanina yung mga application ng work permit, student permit, visitor's visa, mga PR application and citizenship ay dumadaan sa IRCC. Pero dahil nga magbabawas ng empleyado, ang talagang unang dumadating sa isip natin, ang naiisip natin, babagal ang proseso. Alam natin lahat na may backlog na, di ba? So, what more pa kung babawasan ang manpower, ang mga magpa-process? What will Ottawa's plan to reduce its immigration department by 20% over the next 3 years due to an already backlogged system? Starting just a couple weeks from now, 3,300 jobs will begin to be cut in response to Canada's reduced immigration targets and budget pressures. That's the reason given for the job cuts. But several advocates and immigration experts have concerns. What does this do to an already backed up system or to those who are waiting to be processed? Ngayon naman, alamin natin ang kasalukuyang sitwasyon bago pa mangyari ang plano nilang pagbabawas ng empleyado. We will reduce the number of immigrants we bring in over the next 3 years, which will result in a pause in the population growth over the next 2 years. We didn't get the balance quite right. Ang Immigration, Refugees and Citizenship Canada ay magbabawas ng 3,300 na empleyado sa loob ng 3 taon. At meron pang updated information ang ilalabas. Ayon sa mga union, hindi pa tiyak kung sino ang talagang maapektuhan. Sinabi rin ng mga union na mas makakabuti kung babawasan na lang ang outside contracting kaysa magtanggal ng staff. Lalo na't posibleng makaapekto ito sa bilis ng immigration process. Sa isang internal memo naman mula sa IRCC, Deputy Minister Dr. Harpreet, kinonfirm niya na may mga permanent and term positions na aalisin. Pero ang mga details tungkol sa mga apektadong empleyado ay i-announce pa. Last November 2024, may malaking backlog na umabot sa 1,006,500 applications. Bumaba ito mula 56,100 nitong last October. Pero ang kabuang bilang ng application sa inventory ay nasa 2.2 million pa rin. So talagang hindi pa rin talaga siya significantly nababawasan. At ibig sabihin kahit na bumibilis ang proseso, mas marami pa rin ang naghihintay. At kapag dumagdag pa ang epekto ng job cuts, posibleng mas tumagal ang pagkuha ng visa approval, pag-issue ng mga PR cards, and na-share ko nga rin sa experience namin, ay na-delay din kami sa pagkuha ng PR cards that was year 2023, first quarter ng 2023. So, na PR po kami, naging officially PR noong January 25. Pero yung pinaka-unang approval namin sa email ay na-approve ng aming PR application January 6. And then may mga hihingin pa kasi para maging official PR na po. Hihingan kayo ng mga picture, tsaka yung updated address kung saan nila isesend yung inyong mga PR cards. Finorward pa namin yung information na yon, tsaka nagpa-picture po kami. Kasi yun yung lalabas mismo sa PR card na picture.
So, nagpasa po kami doon and then, actually, na-delay pa nga kami ng pasa kasi sobrang busy no ni husband sa work. So, pero may deadline din yun eh. Hindi ko sure kung umabot ba kami ng 2 weeks. Pero basically, last minute na talaga, malapit na siyang mapaso sa deadline. Doon pa lang kami nakapagpasa ng mga pictures. So, pumunta po kami sa Staples. Ayun, doon kami nagpa-picture. Kung taga Edmonton po kayo, sa Staples, sa South Common. So, doon po kami nagpa-picture. And then, naghintay po ulit ng processing times para sa official na permanent residency approval. So, after namin nga mapasa ang lahat ng information, January 25, ayun, dumating na po yung email letter nila confirming yung date na mismo ng pagiging permanent resident. Meron ng petsa talaga dun sa papel kung ano yung exact date na naging PR. And then, sa mga PR cards, mas una namang dumating pa yung sa mga kids. Kaming mga primary applicant, kami ni husband, wala. Parang hindi ko matandaan kung 2 months or more than a month yung pagitan ng pagdating. Pero tumawag na kami kasi it's beyond the processing times na nun ng PR card namin. Pero yung sa kids, pasok naman sila sa timeline. Kami lang talaga ni husband ang wala pa. So, tinawagan ko and then wala namang kulang na information, wala namang kaming mga hinihintay nilang documents. Talagang okay naman yung application. Talagang hindi lang pa dumadating ang mga PR cards. So, yun nga po, tumawag ako sa call center nila and then i-escalate nila. So, another heads up lang din guys, pagka within the time frame pa ang inyong application, whatever application, kahit na student or work permit, pagka within the time frame pa lang, hindi nila i-escalate yon. So, yun lang yung sinabi ng agent sa akin. I-escalate lang nila yon pagka beyond the processing times na. So, sa amin naman, beyond the processing times, kaya in-escalate na niya yung case namin. And then, yun nga, after 2 months, almost 2 months siguro, di ko na talaga eksaktong matandaan, dumating yung PR card namin. At isa pang epekto ng pagbabawas ng mga empleyado, ay apektado rin yung mga naghihintay na pamilya na mag-reunite dito sa Canada. May mga nakakausap din ako sa aming Facebook at ayun nga po naghihintay din ng resulta ng PR application pa. Last year pa yon 2024. And idagdag pa ang mga anxiety and stress na natatakot sila para sa future, ano kayang pwede pang mangyari. So, yung mga nasa Pilipinas hanggat hindi pa talaga sila nakakasama dito sa kanilang mga asawa or mga naging primary applicant dito sa Canada, ayun, talagang normal lang na mag-alala, normal lang na maramdaman yon. So, siguro, prayers lang din talaga kasi naalala ko rin nung nag-a-apply kami sa student permit application naman, nakakakaba talaga pagka na-press mo na yung button na submit application. So, marami kang worries na napasa ba lahat, tama ba yung ginawa, tama ba yung mga forms, documents, etc. So, talagang normal lang na nakakapag-alala. At meron pa nga din kami kasabayan no, na hospital pa, kakahintay and stress sa application. So, prayers lang din talaga. Yun ang ating pwedeng magawa for the meantime. At para sa Canada naman ay bumababa yung bilang ng mga skilled workers na pumapasok sa Canada. Lalo na sa healthcare and technology sectors, which is yun yung isa sa mga labor shortages dito sa Canada. At isa pang epekto nito para sa Canada ay yung lumalaki na labor shortage na nagdudulot ng mas mabagal na paglago ng economy. And pati rin yung reputation ng Canada bilang welcoming country ay posibleng maapektuhan. Sa permanent residency, so hanggat hindi pa nakaka-receive ng application, malaki yung tsansa na mag-provide tayo ng mga updated na language test, kung mapasuman ito habang nasa pool pa yung application. Kailangan mong kumuha ulit ng language test pagka yun, ma-expired na siya. Buti na lang sa ICA, mahaba-haba, 5 years, diba? Pero yung katulad sa medical and language test, mas shorter ang expiration nila. Kaya, yun yung mga challenge din ng mga naghihintay ng PR application na mag-renew ng mga requirements. So,
mas magiging challenge pa ito lalo na kung talaga magkakaroon ng delays sa application dahil sa konti na lang ang magiging processor. Check natin ang current processing time. Lang tayo sa all. Then ito yung pinaka first, canada.ca. Yan, www.canada.ca. Ang official source of information. So, ayan, ganito lang po mag-check ng kahit anong application sa IRCC. So, drop down or click itong make your selection. So, nandito na po lahat. So, kung temporary resident, mapa-visitors, student, worker, ito po yung i-click natin. So, kung refugee, kung citizenship, PR card, so, ayan, whatever na applicable po sa inyong situation, sa inyong application. So, example, i-click natin tong temporary residence. So, halimbawa tayo ay nag-a-apply ng work permit outside Canada. Yan, example lang natin. Where are you applying from? So, clinic ko lang letter P. Then, Philippines. Check processing times. Then, sa baba, nandito na siya. So, currently, ang kanyang processing ay 5 weeks. Ayan. So, halimbawa, check naman natin ang temporary, ang visitor's visa. Ayan, visitor's visa from outside Canada. Then, from Philippines ulit. Get processing times. So, ayan. Currently, ay meron siyang 22 days. Tingnan natin sa mga susunod na buwan kung talagang magbabago ang processing time. So, pwede nyo na pong i-check ngayon kung ano yung mga target na mga applyan ninyo. So, para makita ninyo yung difference.